Good day everyone! Marami pong nagtatanong kung pwede ba daw mag-low carb and intermittent fasting ang mga senior citizen. Ang sagot po dyan, syempre naman, mapababae man o lalaki, mapabata man o senior citizen. Pwedeng-pwede po mag-low carb and intermittent fasting. Wala pong pinipili ang low carb, anumang edad o katayuan sa buhay. Lahat po ay pwedeng mag-low carb. Sa video na ito, ikukwento ko po sa inyo isang 71-year-old diabetic patient doing low carb and intermittent fasting. Noong hindi pa po nag-low carb si nanay, kahit na may medication po siyang iniinom, ang kanyang blood sugar ay laging nasa 150, 190 up to 200. At yung problema po niya ay ipapakita ko sa inyo yung picture, ito, yung sugat sa paa. Yung advice po ng kanyang doktor ay kailangan putulin na ito if ever na lalaki yung sugat. Mabuti na lang at nakilala po nila or nalaman nila yung low carb and intermittent fasting. So, nag-try po si nanay ng low carb at unti-unti pong bumaba ang kanyang blood sugar. Though meron po siyang maintenance pa rin iniinom, ngayon, nasa 110 to 115 na lang po ang blood sugar ni nanay. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po niya iniinom ang kanyang maintenance. Naka 2 meals a day po si nanay. Pero ang good news po doon ay napakalaki po ng improvement. Nag-heal po ang kanyang sugat sa paa. Kaya ang benefits po na nakukuha natin sa low carb, very amazing talaga. At least dito sa paa ni nanay ngayon ay nakakagalaw na siya ng maayos. Unlike before na may sugat, hirap po talaga. Ang mga discomfort, ang sakit ay hindi talaga mababayaran. Dito sa low carb, para tayo ay gumaling or ma-reverse ang ating mga problema, kailangan lang natin i-correct o palitan ang ating mga kinakain. Focus po tayo sa eggs, seafoods, and meat. Itong mga seafoods, eggs, and meat ay ang mga tinatawag na mga nutrient-dense foods. Sila ang mga protein and fats, the macronutrients needed by our body to function well. These protein and fats are responsible in the production of new cell membranes, repair of damaged cells, production of hormones, proper brain function, and many more. So kung wala po tayong kinakain or kulang ang kinakain nating protein and fats, ano ang magre-repair ng ating mga damaged cells? Dahil alam naman po natin kapag may sakit po yung isang tao, marami pong mga damaged cells. Ano ang magpoproduce ng mga new cell membranes? Ano ang magpoproduce ng mga hormones? Kaya ito po ang sinasabi ko lagi, always think before you chew. Dahil pwede ang kinain nyo ngayon ay yan ang magpapahamak sa inyo. That's all for now. If you like this video, please like and share and follow me for more low carb recipes and health tips. Stay low carb, happy, healthy, and fit everyone.